Magandang araw muli mga kapatid sa Panginoon. Kumusta ang ating mga buhay ngayon? Papasalamat tayo sa Panginoon muli sa isa na namang panahon na tayo'y mangaral ng salita ng Diyos. At tayo muna ay manalangin upang pagpalain tayo ng Panginoon. Aming makapangyarihang Diyos, aming ipinagkakatiwala sa inyo muli ang biyaya ng inyong salita. Gabayan niyo kami, tulungan at palakasin niyo kami naway ang aming pakikinig ay isang pakikinig ng pag-unawa at pagsagawa ng inyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, ipagpatuloy natin ang ating pag-aaral sa Tesalonica. Dito na tayo sa Kapitulo 3. Iniwanan natin ang pag-aaral na kalipas tungkol sa pamamahala at pag-aalaga ng mga lingkod ng Diyos sa mga iglesia. Yan ang pagpapadala ni Pablo at Silvano sa kanilang kasamang manggagawa na si Timoteo, isang matapat na alagad. At siya ngayon naparoon at ang layunin ay kailangan silang patatagin upang ang iniwanan na gawain na sandali lang ay magpatuloy. At tinuloy nga ni Timoteo at siya ay bumalik mula sa kanyang pagka-assign doon sa Thessalonica at nagdala ng maraming magagandang balita. Yan din ang ayon kay Apostol Pablo. Pabasahin nga natin ang ating pag-aralan sa Kapitulo 3 ng Thessalonica. Dito tayo sa 7 hanggang 13. Sa pagkatuwid mga kapatid ay nangaaliw nga kami dahil sa inyo sa kabila ng lahat ng aming mga paghihirap at kiyagipitan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya. Sapagkat ngayon ay nangabubuhay kami kung ninindigan kayong matatatag sa Panginoon. Sapagkat ano nga bang pasalamat ang maibibigay naming muli sa Diyos para sa inyo dahil sa lahat ng kagalakan na aming ikinagagalak alang-alang sa inyo. Nasa gabi at araw ay lubhang maningas kaming nagsisipanalangin upang makita namin ang inyong mukha. Tsaka namin lubos na mapunan yaong nagkukulang sa inyong panampalataya. Ngayon ang Diyos mismo at ang ating Ama, ang ating Panginoong Hesus Kristo ang pumapatnubay nawa sa aming daan patungo sa inyo. At palaguin at pasaganain nawa na kayo ng Panginoon sa pag-ibig para sa isa't isa at para sa lahat ng mga tao, maging tulad din naman sa aming ginagawa para sa inyo. Sa layuning mapapatatag nawa niya ang inyong mga puso na walang kapintasan at kabanalan sa harap ng Diyos. Sa makatuwid bagay ang ating Ama sa pagdating ng ating Panginoong Hesus Kristo at kasama sa lahat ng kaniyang mga banal. Yan mga kapatid ang saysay ni Apostol Pablo tungkol sa kaniyang panalangin, no? At pagnanais para sa iglesia ng Thessalonica. Matapos niyang pinadala at bumalik na nga si Timoteo na matapat na lingkod na nagtagumpay, ay lubhang maganda ang nangyari doon. Kaya tingnan natin dito sa ating pag-aaral ang pagnanais at panalangin ng lingkod ng Diyos para sa iglesia. Si Pablo matapos nakarating si Timoteo ay gumawa ng pagpapasalamat at panalangin
at pagnanais para sa Iglesia ng Tesalonica. Pag-aralan natin ito. At tingnan natin ano ang ninanais ni Pablo at panalangin niya para sa kanila nang sila nga ay mabisita at mag ma matapos ginawa ng lingkod ng Diyos na si Timoteo ang mga pagtuturo sa kanila. Una, idinadalangin o na napuno ang apostol ng panalangin ng pasasalamat dahil sa kanila. Yan ang unang resulta ng kagalakan ni Pablo sa dalaw ni Timoteo at pagbalik mula sa kanyang paggawa ng pangangaral, pagtuturo sa mga taga-Tesalonica. Lubhang nasiyahan siya na nagalak ang kanyang puso. Sabi nga ng versikulo 7, mga kapatid, ay nangaaliw kami dahil sa inyo sa kabila ng lahat ng paghihirap at kagipitan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya. Maraming kagipitan, maraming kahirapan ang dinanas nila Pablo at Silvano. Ngunit nung bumalik si Timoteo, dala ang magandang balita sa kanilang pananampalataya at sa kanilang pag-unlad, nasiyahan siya. Nagkaroon ng kasiyahan at kaya sabi niya sa 8, kami nabuhay kung sa inyong paninindigan at katatagan. Hindi naman namatay sila. Nabuhayan sila ng loob sa maraming kagipitan at kahirapan. Ibig sabihin na-encourage sila, napalakas sila. Kaya napuno nga ang Apostol Pablo ng panalangin ng pagpapasalamat dahil sila'y naaliw. Inaliw sila ng Panginoon sa kabigatan ng mga kagipitan nila hinaharap. At yun ay dahil sa kanilang pananampalataya. Kanilang pananampalatayang natanggap sa Panginoon ay lumago. At sila nagpapatuloy na matatatag na mga lingkod ng Diyos doon sa Tesalonica. Pangalawa, dinadalangin at ninanais ni Pablo na makadalaw sa kanila upang ganapin nawa ang pagkukulang ng kanilang pananampalataya. Yan ang sinabi ni Pablo sa 10. Sa gabi at araw ay lubhang maningas kaming nagsisipanalangin upang makita namin ang inyong mukha at saka namin lubos na mapunan yung pagkukulang ng inyong pananampalataya. Meron siyang pagnanais, no? Ang pagnanais ni Pablo, makapunta at madalaw sila. Hindi lang na ipadala niya si Timoteo, kundi siya mismo makadalaw at sa kaniyang pagpunta ay punuin ang pagkukulang ng kanilang pananampalataya. Yan ang kaniyang dinadalangin araw at gabi, sabi niya. Nang sila na may sa pamamagitan ng report ni Timoteo na mayroon silang damdamin, mayroon silang ninanais din sa Tesalonica na sana'y makita nila si Pablo, na makapunta sila kay Pablo, si Pablo ba'y pupunta sa kanila. At yun nga, nung natanggap ni Pablo, ninanais talaga ni Pablo na nalangin siyang ako'y sana'y makapunta riyan at mapunan ang inyong pagkukulang ng inyong pananampalataya. Yan ang vice versa na mga damdamin ng iglesia at ang lingkod ng Diyos. Nag-uumapaw. At sana ganun din tayo sa isa't isa, no? Pag narinig natin ang ating mga kapatid na hindi na natin nakasama, na sila'y lumalago, na mapuno tayo ng pagpapasalamat. At sana dyan sa inyo sa Taif, kahit wala ako, ay lumalago kayo sa inyong pananampalataya. At nagnanais rin sana ako na makapunta riyan at kayo naman dito sa amin
sa pagpapatuloy sa ating mga gawain ng ah, paglilingkod sa Panginoon. Okay, yan. Dinadalangin ni Pablo sa Diyos na sa pamamagitan ng Panginoong Kristo na ituwid niya ang daan papunta sa kanila. O, tingnan nyo. Ituwid. Gabayan sila. Tulungan na wala sanang masama na mangyari na sa planong pagpunta. Yon. Dalangin dahil sa pag-aliw ng Diyos at pagnanais na makapunta si Pablo. Yan naman ang ating ninanais kapag tayo inaaliw sa pananampalataya ng iba na ating bunga sa pagsagawa ng paglilingkod sa Panginoon. Gusto nating makita, gusto nating makasama at naway tayo rin mag-uumapaw ang ating puso sa paggawa ng mga gawain ng Diyos upang ang mga tao na bunga ng ating mga gawain ay nais natin silang makasama. Yan ang power ng Christian fellowship, no? Ang pag-ibig sa isa't isa. Pangatlo, dinadalangin ni Pablo na palaguin at pasaganain ang kanilang pag-ibig. Kanilang pag-ibig, pasaganain. Yan ang makita natin sa 11. Tingnan natin mga kapatid. Ngayon, ang Diyos mismo at ang ating Ama, ang ating Panginoong Kristo, ang pumatnubay sa daan namin patungo sa inyo at palaguin at pasaganain nawa kayo ng Panginoon sa pag-ibig sa isa't isa at para sa lahat ng tao, maging tulad din naman ng aming ginagawa para sa inyo. Panalangin ni Pablo na ang pag-ibig, no? Ang pag-ibig ng Diyos ay sumagana sa kanilang puso, no? Para sa isa't isa. Yan ang bunga ng tunay na pananampalataya, pag-ibig. Pag-ibig sa isa't isa sa katawan ng Panginoon. Kung tayo'y madikit ng nag-aalab ang ating puso sa isa't isa, na magkakasama tayo lagi, na tayo'y magagalak lagi sa isa't isa, na tayo'y mapalakas lagi sa isa't isa at magpatuloy. Sana ganun ang espiritu ng inyong iglesia dyan, kagaya ng taga-Tesalonica at sa grupo ni Apostol Pablo. Ang pag-ibig sana nila ay mag-aalab, sasagana, lalago para sa isa't isa. At pangalawa, para sa lahat ng tao. Hindi naman lahat ng tao sa daigdig. Ang ibig sabihin sa lahat ng mga iglesia, mga tao sa ibang bayan na nangailangan tayong umibig sa kanila at mag-ibigan tayo. Yan, para sa isa't isa sa kanila at para sa lahat ng mga anak ng Diyos at lingkod ng Diyos. At sinabi ni Pablo, katulad ng aming ginawa para sa inyo. Tinularan lamang nila mga kapatid ang halimbawa ng Apostol Pablo na umibig sa kanila, na sa pag-ibig niya ay dinala niya ang mabuting balita at naging mga bunga sila ng pag-ibig ni Pablo sa Diyos at sa kanyang paglilingkod. Kaya ginaya ng mga taga-Tesalonica ang halimbawa ng apostol. Katapusan mga kapatid, pangapat, layunin niya sa kanyang panalangin at pagnanais na ito, ang ng kanilang puso ay mapatatag sa kabanalang walang kapintasan. Tingnan ninyo. Layunin niya na mapatatag ang kanilang puso sa kabanalang walang kapintasan. Napakalalim. Matapos niya idinalangin na ang pag-ibig ng Diyos ay sasagana
at lalago sa kanilang puso sa isa't isa para sa lahat ng mga lingkod ng Diyos. Ang nais ni Pablo, katapusan ay ang pagtatag, no? Na sila'y tatatag, ma-establish, no? Ibig sabihin, naroon na sa pinakataas na level na wala nang kulang. Layunin ni Pablo sa kanyang panalangin, araw-araw sa kanila, na sila nga ay mapatatag ang kanilang puso sa kabanalang walang kapintasan. Kabanalan pa at walang kapintasan. Sila ay dahil sa kabanalan ng Diyos na tinanggap nila, sila ay nagiging mga banal. Sila ay maging ganap nga na banal, walang kapintasan. Wala nang kasamaan, wala nang kasalanan na magpapahina sa kanila dahil sila'y ginawa na ng Diyos na mga masunurin na mga tao, matapat sa Kanya. Kanya layunin niya sa kanyang panalangin na mapatatag sila sa kanilang puso sa isang kabanalang walang kapintasan. Doon yan, sabi ni Pablo, sa harapan ng Diyos, sa pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo at sa harapan ng mga banal na mga kasamang Kristiyano. Ibig sabihin, sa pagdating ng Panginoon, maipakita na ang kanilang buhay ngawa dito sa pamumuhay sa sanlibutan ay mapatatag talagang banal na tunay at walang kapintasan. At yun ay sa harap ng Panginoon at sa harap ng mga tao. Walang maitatago. Kung anong tunay, yun ang tunay na ipapakita at ipapaalam, ipapahayag. Ito nga kapatid, ang pagnanais at layunin at panalangin ni Pablo para sa taga-Tesalonica. Matapos niya, ipinadala si Timoteo sa kanila. Matapos niya ginugol ang mahabang panahon upang sila'y tulungan. Siya naman ngayon, nagnanais na makapunta sana doon. Wala tayong record sa Biblia na makikita nito na si Pablo'y bumalik sa Thessalonica, ngunit ipinapakita lamang na siya ay nagnanais nga na papunta roon at lubusin ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pagdagdag ng pangangaral at pagtuturo. At yun mga kapatid, ang ating aral sa hapong ito, sa araw na ito, dalangin ni Pablo na sila ay pasalamat si Pablo araw-araw sa kanila dahil sa kanilang pananampalataya at pinatatag, inaliw sila sa pamamagitan noon. Dalangin ni Pablo na makapunta at ang Diyos nawa ang maggabay sa kanila upang madalaw sila, punuin ang kanilang mga pagkukulang. Dalangin ni Pablo na palaguin at pasaganain ang pag-ibig ng kanilang pag-ibig, no? Sa isa't isa at para sa lahat. Yan ang tunay na mananampalataya. Nakasentro sa banal na pag-ibig para sa isa't isa at para sa lahat ng tao. Na ang Kristiyano ay una sa lahat, natapos siyang magkaroon ng pananampalataya, siya ay isang tao ng pag-ibig. Maibigin at iniibig niya una sa lahat ang kanyang Diyos at ang mga kapatid sa Panginoon. Pangatlo, layunin ni Pablo sa kanyang panalangin at pagnanais na sila'y mapatatag sa isang kabanalang walang kapintasan. Yan nawa ang din ang ating layunin. Yan nawa rin ang ating dalangin na tayo'y tatatag sa isang kabanalang walang kapintasan.
anumang mga masasamang bagay pa na naroon sa atin, tayo'y ah, binigyan na ng Panginoon ng doon sa Banghilyo ng pagsisisi, mapagsising puso upang anumang karumihan ay mawala na, anumang mga bagay na mga anyo ng kasalanan sa laman ay maubos na silang malinis sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Yan mga kapatid, ang ating aral, isang pagnalangin at pagnanais ng isang lingkod ng Diyos para sa kanyang iglesia, ang Tesalonica. Tayo manalangin. O aming Diyos, aming pinagkatiwala sa inyo, mga katotohanan ito, ang aral tungkol sa Tesalonica, naway gagaya kami sa kanilang pananampalataya, sa kanilang paglilingkod, lalo na sa mga apostol na gumawa ng mga gawain sa iglesia. Dalangin namin ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Salamat mga kapatid. Hanggang sa sunod na naman nating pangangaral ng salita ng Diyos.